Puro kasang kamutsin ay. Wait, again. Oh. Magbuhat. Caban. Maupo ka kasi. Nahalata eh. Sino ba nagagaga? Meetings. That's what shirt on. Marami kasing daya ang nangyari sa laro. Sexy nung isa na ako. Kainan niya yan. Gandang gabi po sa lahat. Parang puro nag-forms naman ito. Kailangan ko daw ba ng mic? Sige kayo sumagot. Hindi naman. Okay. Ito na naman tayo. Magkakasama na naman tayo. Okay. Pero, if only for the reason na naglolokohan niya ako ni kanina kasi ngayon lang buo ang HR na lumabas. Tapos parang yung buong department nyo nandito. As in buo, solid. Nung dumaan kami sa department nyo, mukhang ghost town yung forms. Kasi walang tao. Go. If only for that thought, it says something. May mensahe. May ginawang mabuti si Kuya Jess sa buhay ng bawat isa kasi hindi naman siguro mag-e-effort. So if only for that, pwede namin sabihin na yung buhay naman niya ay worth it dahil naging bahagi siya ng buhay ng bawat isa. Hindi namin siya masyadong nakaka-encounter kasi struggle po talaga sa amin ang paghanap ng picture niya. Magaling po siya magtago sa camera. Sumakit po ang ulo namin ni Ate Lucy dahil lahat po ng special events, anniversary, Manila Hotel, ShareCon, team building. Sumakit po ang ulo namin, kakatingin ng picture. Yun lang po yung nakita namin. Kasi hindi po galing pa yan sa finishing. So magaling siya magtago sa picture, hindi siya mahilig masyado sa picture. Pero sikat siya sa pagiging contagious sa mas maraming kasama natin. Kasi it appears na siya ay may tatay figure sa mga. Yun yung remarkable na tatak na iniwan ng Kuya Jess sa kanila. Inikot niya ang dalawang planta, pabalik-balik niya. So far, hiramin kasi siya eh. I mean, hinihiram siya sa video, hinihiram siya sa finishing. Sa tuwing may problema sa pull out siya, kasunod lang siya. So, basically, hindi mo siya maaalala sa anything that is pangit. Halata naman sa inyo. Halata
naman dun sa tatak na iniwan niya. So, malungkot yung situation. Maraming hanggang ngayon ay hindi pa makapaniwala at maraming hanggang ngayon ay pinipilit pang mag-cope. Pero sa ngayon kasi kailangan natin alalahanin at paghawakan kung ano yung iniwan niya sa atin. Yung pagiging kuya, yung pagiging tatay, yung pagiging asawa. Sa mga anak niya, salamat kasi nabahagi niyo yung tatay niyo sa majority ng taga-force. Sa mga oras na hindi niya kayo kasama, marami kayong mga naging kapatid sa loob ng consultation. So sa aspectong yun, salamat kasi nakipahagi ng tatay ninyo sa Pamilyang Force International yung pagiging tatay. Meron bang gustong meron bang gustong bawal umiyak kasi parang magagalit si Kuya Jess. Ayaw nyo malungkot. Gusto yung masaya. Pinagbawal. I mean, well-lived kasi yung buhay ng Kuya Jess. Well-lived siya magsasabi ko kasi nagawa naman niya yung pagtaguyod sa pamilya. Naging maayos na kawani naman siya. Naging mabuting bahagi ng buhay ng marami. So, tingin ko mas marami yung tatak na mabuting iiwanan niya. Or iniwan niya sa atin. Siguro lang yung mga tinuro, yung mga sinaway, yung mga pinaalala, huwag natin bibitawan kasi kung bibitawan natin yun, hindi worth it yung pagiging bahagi ng Kuya Jess. So yun. Sa pamilya, na-extend naman ninyo yung buhay nyo sa buong force sa Letano. Isa to sa may pinakamaraming taga-force na pumunta sa maraming yung sa ibang mga pagkakataon. Wait lang. So, let us celebrate yung buhay na ibinuhay ni Kuya Jess. Kasi naging mabuti, naging maayos. Ginawa niya ng kalidad yung buhay niya bilang individual. So, sa aspetong yun, tingin ko, we should be thankful na naging bahagi siya ng mga. So, yun. Pastor Lee. Nandito po si Pastor Lee. Siya po ang magtutuloy ng ating simpleng pagkilala kay Kuya Jess. Sorry po di ba ikaw po yung eldest ni Kuya Jess? Sino po yung anak na babae? Siya. So, sino po yung mga anak? Kilala niyo naman. Kami po hindi. Check lang namin. Sige. Pastor Lee? Kung kaya pang pumasok ng iba, kasi upo po tayo mayroon pa. Kuya, kung kaya Ipupuin natin yung bisita. Dito po kayo. Kasi magbe-video po ako. Dito po kayo. Maupo po kayo dito. Dito. gusto natin bigyan ng Dito po kayo. Maupo po kayo dito. na yung pagpanaw ni Kuya Jessie ay magbigay ng encouragement sa atin. Sa kabila ng kalungkutan ng pamilya, ay kaya nga pinipilit tayong pasiyahin ni Madam HR natin. Pero hindi pa rin natin mapigilan Dito. May upuan sa unahan po, sir. magdalamhati tayo. May isa pa po doon sa unahan. So, kung kaya pang pumasok kasi ang ganda ng gusto kong i-share sa atin. Ang title ng aking message para ma-encourage kayo sa buhay ni Kuya Jessie. Okay, ano po yung maka-encourage sa atin? Marahil ay nagtatago siya sa likod ng mga kamera kaya hindi nakita yung kanyang mukha o pakikihalubilo. Pero ngayong gabi ay matutunghayan natin na sa kanyang gabi-gabing pagbisita natin ay makapagbigay ng encouragement sa atin. Ang title po ang aking mensahe ay Samantalahin. Samantalahin ang mga pagkakataon na ibinibigay sa atin. Actually, kanina, bago ako pumunta rito, may nakausap akong taga-housing. Dahil gusto kong makita